Naku po, ito po si BP Sara po ay sinuplak po itong si Auntie Claire. Palakpakan po natin to si BP Sara. Dahil ho mga kababayan, itong si BP Sara ay napuno na ho dito nga ho kay Auntie Claire. Kaya naman nakatikim dito si Auntie Claire ng malupit at simpleng banat mula rito kay BP Sara. Yan. Nakatikim ho si Auntie Claire dito dahil ito si Auntie Claire ay hindi pa rin ho talaga humihinto sa mga kasinungalingan at mga banat na ibinabato po rito kay BP Sara. Kaya naman bigyan natin ng isang magandang palakpak po itong si BP Sara dahil sa mga simpleng banat niya dito kay Auntie Claire. Pero bago ang lahat mga babayan, segue muna tayo rito sa 18 Marines. Ito nga ho, nagsalita na ho itong 18 Marines dahil ho dito sa 22 to 25 million ang bigayan dito sa mga nag-recant na apat na dito sa 4 Marines na nag-recant. At ito naman ho si Rapi Tulfo ay tuwan-tuwa ho sa nangyari. Tuwan-tuwa ho siya nangyaring bawi o pagbaliktad nitong apat na Marines na to. Ito po ang sinabi ni Erwin Tulfo. Atin pong basahin ho. Basahin ho natin itong ano ni Rapi Tulfo. Alam nyo mga kababayan, ito si Rapi Tulfo ay natutuwa dahil bumaliktad na ho ang 18 Marines at ligtas na ho siya mga kababayan. Ligtas na ho si Erwin Tulfo. Kaya naman ho, tuwan-tuwa siya. Ito ho ang sabi ni Erwin Tulfo. Basahin po natin. Nagpaabot ng pasasalamat sa Diyos si Senador Erwin Tulfo matapos umanong malinawan ng isip ang ilang miyembro ng 18 Maleta Boys at bawiin ang kanilang naunang pahayag. Tuwan-tuwa ho rito si Erwin Tulfo mga babayan. Siyempre nga naman, paano hindi ka matutuwa? Nakalusot ka na, di ba? Ayon nga kay Tulfo, sa katunayan, inaasahan niya na magre-recant o babawiin ng mga ito ang kanilang mga binitawang pahayag. Grabe. Safe na si Erwin Tulfo. Inaasahan niya raw ho. Inaasahan ba talaga o natakot nyo na naman ang ilang 18 Marines? Baka lang ha, baka yun ho nangyari. Kaya bumaliktad ho itong 18 Marines. Aniya, kung talagang totoo ang sinasabi ng mga ito ay hindi naman ganun karaming demanda ang aabuti ng mga ito. Siyempre, hindi na aabuti ng ganung karaming demanda dahil umayo na ho sa inyo. Bumaliktad na ho ang ilan dyan sa 18 Marines. Natakot na ho yata, kaya ho bumaliktad. Giit pa niya, halos lahat ng pangalan na binanggit ng mga ito ay nagdemanda sa kanila at kabilang na siya rito. Ngunit hindi naman daw humarap ang mga ito sa Pasay City Regional Trial Court para harapin ang kanilang reklamo. Samantala nabanggit naman ng senador na ita-turn over na nila lahat ng kanilang flood control investigation na hawak ng Ombudsman. Naku po. Yari na yan. Alam niyo naman mga kababayan, pag etong si Boyeng Remulla ang nag-imbestiga sa kaso, huwag niyo nang asahan, automatic ho yan. Automatic ho, pabor sa kanila. Wala hong inimbestigahan to si Boyeng na pumabor sa mga kalaban nila. Lahat po ng investigasyon nito ay pabor na pabor ho sa administrasyon doon po sa kanyang amo. Yan. Pero bago ang lahat mga babayan, saluduhan ho natin itong mga ex-Marines na naninindigan ho sa kanilang mga testimonya maliban doon sa apat to. Kaya bigyan ho natin ng palakpak itong mga to. Biruin nyo ho, sa kabila at kabila ng mga bantat pananakot ho sa kanila ay
hindi po sila natitinag. Kaya palakpakan natin to. Hindi po katulad nitong 4 na Marines siguro. Ang hirap naman mag-judge syempre. Baka etong 4 na Marines na to walang choice. Wala akong choice. Kaya po siguro ganyan ang nangyayari. Napilitan na lang rin ho sila na bumaliktad. Malay lang natin ha. Kasi pwede hong ganyan ang mangyayari. Syempre andyan ho yung mga threat ho nila sa kanilang pamilya. Tsaka nasa pakanib ho ang buhay ng ilan sa mga Marines na to. Pwedeng ganun po ang nangyari. Pero pakinggan ho natin ang testimonya netong isa sa mga 18 na magigiting na Marines na 22 to 25 million nga raw ho ang bigayan dito sa mga nag-recant na 4 na Marines na to. Narinig po natin ang isa sa mga testimonya netong isa sa magigiting natin na ex-Marine na ika nga daw ho ang ilan ho sa kanila ay inooperan ho ng pera para bumaliktad. Hindi naman ho bago sa atin yan na ganyan po ang mangyayari. Dahil itong administrasyon na to ay desidido ho talaga na gagawin ang lahat para lang makalusot dito sa mga issue na ibinabato sa kanila na obvious naman pero todo tanggi, todo sinungaling pa rin at pilit na inilulusot ang kanilang mga palusot na walang kwenta at ang mga mamamayan ay hindi naman naniniwala sa kanila. Kaya ho, saludo tayo dito sa mga ex-Marines na hindi ho bumaliktad na nanindigan ho para ho sa kanila hong testimonya para ho rito sa ating bayan. Maraming salamat ho sa 18 Marines na to. Saludo po kami sa inyo at sana pagpatuloy nyo lang ho ang inyong mga ginagawa at paninindigan para sa ating bansa. Palakpakan ho natin. Ito ho si Erwin Tulfo ay masayang-masaya na ho siya. Masayang-masaya na ho siya. Dahil ho, bumaliktad ho ang 4 na ex-Marines. Inaasahan niya raw ho na babaliktad yan. Pero, alam naman ho natin na hawak ho nila ang beat ngayon. Kaya naman, alam naman natin na itong 18 Marines ay nakakatanggap po ng mga threat at mga panggigipit lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Sino naman ho hindi babaliktad kung pati mismo pamilya mo na ay kinikipit ho? Kawawa naman itong mga 4 na Marines na to. Hindi ho natin sila ginajudge pero dapat ho, nanindigan na lang rin sila. Pero hindi natin sila masisisi kung mabigat ang kanilang kinakaharap ko ngayon na problema. Hindi naman ho tayo nawawala ng pag-asa dahil meron pa ho 16 Marines na naninindigan at tumatayo pa rin para idiin itong mga balasubas na hindot na to na mga magnanakaw, kurakot sa bayan, mga sinungaling, mga bendalo, mga nagmamaneobra sa ating bansa na walang ginawa kundi gipitin ang mga nagsasalita sa kanila at wasakin ang kredibilidad ng ating Vice Presidente. Kaya nagdidiwang ho sila ngayon mga kababayan. Nagpapasalamat nga ho sila sa Diyos dahil nga raw bumaliktad na itong 4 na Marines at hindi na daw sila maituturo. Yun ang gusto ko yatang iparating nito ni Erwin Tulfo. Yan. Samantala mga kababayan, safe way naman tayo, punta naman tayo rito kay VP Sara Duterte. Kung saan ho,
binigyan niya po ng isang malupit na patama itong si Auntie Claire. Auntie Claire na sinungaling na walang ginawa kundi ipagtanggol lang ipagtanggol itong amo niyang si Bongbong Marcos na himod tumbong ho. Himod tumbong ho siya kay Bongbong Marcos. Todo sinungaling. Lahat po gagawin niya para pasinungalingan lahat ng ibinabatong mga akusasyon dito po kay Bongbong Marcos. Lustay. Lustayero, nilulustay ho yung pera ng ating bayan. Ito ho, pakinggan ho natin itong banat ho ni VP Sara Duterte. At merong C ng Office of the President. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi. Tama yun, tama ka dyan, VP Sara. Alam niyo ho kung bakit ho nasasabi ni VP Sara itong mga to. Kasi po, ito po si Auntie Claire na tagahimod ng tumbong po na itong si Bongbong Marcos ay sobrang garapal na po. Manang-mana sa kanyang amo na ubod ho ng sinungaling. Lahat po gagawin kahit kitang-kita na ho ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino, ang mga ginagawa ho nilang pagnanakaw, katarantaduhan, yan ho, mga kasinungalingan. Todo pa rin po siya na pinoprotektahan niya. Sa bagay, ano ba nga naman ang trabaho ng isang PCO ng Office of the President, diba? Ipagtanggol ang presidente kahit puro kasinungalingan ang kanyang mga sinasabi at kahit magnanakaw ho ito, ipagtatanggol niya rin ho. Kaya naman itong si VP Sara ay meron ho sa kanyang magandang payo naman ho na pwede niya rin hong pag-isipan, pwede niya hong isaksak sa kanyang kokote. Yun nga lang. Kaso ano to si Auntie Claire ano to bias to Ano po ito? One-sided ho. Lahat po gagawin nito para maprotektahan ang kanyang amo. Kahit po huling-huli na ho sa akto. Tuloy ho natin yung pahayag po ni VP Sara. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Take care ka. Ano ko ngayon? Boy himod. Ang tanong mga kababayan kung tatatak ba sa utak to netong si Auntie Claire. So, ang problema dyan mga kababayan, eto pong si Auntie Claire na to ay sarado na po ang utak nito. Hindi na po bubukas ang utak nitong si Auntie Claire dahil sarado na ho. Kaya ho, nakakalungkot nga ho. Matagal-tagal pa tayo magtitiis dito sa gobyerno ng mga mga magnanak, mga sinungaling. Yan ho. Ganyan ho sila kagarapal. Yun na nga. Anyway, hanggang dito lang muna tayo. Paki-like and share ang video na ito. Salamat.